Nag-aaway ka ba? Trip mo bang laging salungat sa iba? Bakit kaya? Tumutok lang at aalamin natin ang kasagutan dyan. May mga taong lumilihis sa kinasanayan. Alam ng bawal, pilit pa rin ginagawa. May mga tao namang normal pumorma, pareho niya. At may mga tao namang kakaibang manamit, katulad nila. Kaliwat kanang paalala, Tagalog naman at madaling intindihin. Pero bakit kaya may mga patuloy pa rin sumusuway? Ubus na ba ang papel at canvas, kaya pati mga pader at kalsada pinipinturahan na rin ang kanilang obra? Di ba bawal yan? Pagtitinginan talaga ang kanilang forma kapag sila'y nakita. Pero mahirap bang maging kakaiba? Lahat aalamin, wala kaming di susungin. Ito mo si Kuya Kim, tatanglawin. Bawal! Bawal! Hoy, bawal! Ayon sa MMDA, nito lang Setyembre, mahigit 90,000 ang nahuli nilang lumabag sa no smoking sign. At mahigit 60,000 naman ang nahuli nilang nagje-jaywalking, kahit may mga nakapaskil ng paalala. Alam na ngang bawal, ginagawa pa rin. Dahil pa palagi nating nakikita ang mga paalala o babala kaya hindi natin ito pinapansin? O dahil tayo ay medyo bad boy? Ito naman isang kahon, napakalaki ng sign na do not open o wag bubuksan. Ano kaya ang gagawin ng mga tao rito? Subukan nga nating alamin kung marunong sumunod o sadyang pasaway ang mga Pinoy. Iiwanan natin ang mahiwagang kahong ito sa mga mataong lugar sa Kamaynilaan. At kung sino man ang pasaway na magbubukas, tiyak magugulat sa laman ito. Handa na ba kayo? Sabay-sabay nating bilangin kung ilan ang pasaway at masunurin. Terminal ng jeep ang ating unang tatambayan. Panoorin natin kung ano mangyayari. Aba, parang sobrang abala mga tao at hindi pinapansin ang kahon natin. May napapatingin, pero karamihan dinadaanan lang. Halos 30 minuto lang nakalipas, walang sumubok magbukas. Very good. Pero teka, mukhang may hindi nakatiis. Si Kuya dahan-dahang sumimple at inikutan ng kahon. Kuya, di mo ba nababasa? Sabi, do not open, hindi ba? Nakatingin lang sila. Maghihintay sila na may isang maglalakas ng loob na tingnan yung nasa box. Sa mga pagkakataon na ito, ang a-anticipate mo dito, kapag may isang nagbukas ng box na yan, anong gagawin ng mga nanonood? Sa palengke naman namin ipinarada ang kahon. Deadma lang ang mga tao rito. Ang dalawang batang ito sinilip sandali ang kahon pero umalis din. Pero teka, ayan bumalik na at mukhang nagsumbong pa sa kanilang nanay. Sa ikalawang lokasyon ng mahiwagang kahon, tamang hinala ang madlang people. Sa ikatlong lokasyon, no pansin pa rin. Kahit may ilang na-intriga sa laman ng ating mahiwagang box, walang naglakas loob na suwayin ang nakalagay na sign na do not open. Mahusay. Takot ako, kala parang bomba ata nakalagay dun eh. Pag walang do not open, bubuksan ko yun kasi wala naka-warning eh. Dito naman kaya natin iwan ang kahon kung saan maraming nakatambay na estudyante. Uy, panay ang tingin ni ate sa box. Pati yung mga estudyante na customer ng tindera nakiusyoso na rin. At hindi nagpaawat na silipin ang laman ng mahiwagang kahon. Nagulat ko sa nabi natin, kala ko, sabi natin, baka daw ko bomba. Nung binuksan ko naman ko, gulat ako, kala ko totoong tarantula, lako. Naku, paano kaya kung bomba ang laman? Sa hindi pagsunod, baka mapahama ka. Dito sa ating last stop, sinubukan naming iwan ulit ang mahiwagang kahon. Si tatay di binuksan pero sinipa na lamang palayo ang kahon. Sinipa ko muna. Bakit yung tinipa yung box? Nakakakumit pa po ko ano. Ba't hindi niyo binuksan? Kaya do not open eh. Tinawag na kasi ako, kaya tinignan ko eh.
Akala ko naman kung ano, dulat ko. May nakalapit kasi kaya tinignan ko baka mamaya hayop sa patay. Sige na nga. Sa maghapong nagpaikot-ikot sa ibang lugar ang mahiwagang kahon na may nakalagay na do not open, 4 ang huling-huli ng ating kamera na hindi nakatiis na hindi buksan ito. Sabi nga ng isang sociologist, para sa ilan walang masama na subukan o gawin ng isang bagay. Dahil ang rason nila wala namang pipigil sa kanila. Ang problema nga lang, hindi natin naiisip kung ano ang pwedeng maging resulta ng ating gagawin. Mag-iiba ang magiging aksyon, okay, ng bawat tao sa bawat grupo. Okay, kapag nilagay mo ito sa isang crowded place at ang crowd na yon is characterized by a mass, yung the masang Pilipino, malamang ang curiosity nila ang mag-uudyok sa kanila para buksan yung ganung klaseng box, no? Alam mo naman, usisero ang mga Pilipino, no? Kung pwedeng malaman nila lahat ng bagay, aalamin. Teka, baka naman kasi hindi lang talaga napapansin ng mga paalala sa lansangan. Ano po ang ibig sabihin po nito? O baka naman kasi hindi nila maintindihan ang ibig sabihin. Tignan nga natin. Ingat sa hayop! Kakaiba ang kanilang itsura at forma. Laging nakaitim. Kaya madalas iugnay sa kaliliman at katatakutan. Sa paglabas natin sa kalsada, atin silang nakikita. Nakapaskil at nakasabit upang magbigay paalala. Mga karatulang gabay sa mga motorista at tumatawid sa lansangan, yan ang street signs. Paano kaya kung hindi na-invento ang street signs? Ano kaya mangyayari? Ang bawal po dyan! Ma'am, tanong po, kung hindi po na-invento mga street sign, ano kaya mangyari sa ating lahat? Puro disgrasya siguro kasi maano yung tawid na tawid. Yung walang disiplina. Ano Kung walang may straight time nga eh. Yung iba wala pa rin disiplina, lalo na kung wala. Magulo. Malamang buhol-buhol ang traffic sa buong mundo kung hindi na uso ang traffic signs. Ang mga simpleng signs tulad ng left turn o right turn ay sinimulang gamitin sa Pilipinas noong 1930s. Kulay dilaw ito at may nakaguhit lang na simbolo para mas mabilis makita at maintindihan kahit tumatakbo ang sasakyan. Pero noong 1968, nilagdaan ng mga kasapi ng United Nations ang Vienna Convention on Road Signs and Signals. Dito na pagkasunduan ang paggamit ng standard road and traffic signs sa mahigit 70 countries. 1973 nang ipatupad ito sa Pilipinas. Ang mga jeepney ang kilalang hari ng lansangan. Pero manong jeepney driver, marunong ka kaya sa street sign? May mga street sign po tayo rito. Ano po ang ibig sabihin po nito? Kayata ako ito. Hindi natin alam, no? Ito po, sir. Keepway. Ito po. No parking. No parking. No blowing of horn. Ang galing. Yes, sir. Ito po, sir. 60 kilometers per hour ang speed. Speed limit. Kung kuha ka ng paseros, pag may nakalagay na dito, hindi ka pwedeng kumuha. Dahil ng zigzag road. May sulat na, giveaway. Hindi ko kasi kabisado na ano ito. Ito po yung hindi ko po napag-aralan. Ito, no parking. Ito, alam mo to. Magpapahuli kaya ang mga manong bus driver? Mag-ingat sa hayop. Madulas na daan. No parking. Ngayon naman, testingin naman natin ang mga taxi driver. Ano pong street sign yan? Double parking. Ito naman po, sir. Ito na. Ito po, sir. No overtaking. No overtaking. Ayos. Bawal bumusina po. Beware of animals. Bawal magbusina. Double parking. Alam niyo bang ikatlong Maynila sa listahan ng mga pinakadelikadong syudad para sa mga motorista? Ayon yan sa CNN Go, isang international travel website. Noong nakaraang taon, ang Commonwealth Avenue at EDSA ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng aksidente sa lansangan. Umabot sa 8,000 ang naging aksidente sa EDSA noong nakaraang taon.
3,000 naman ang naitala sa Commonwealth Avenue ayon sa MMDA. Hindi naman lang sa gobyerno nakasalala yung safety ng driver eh. Ang marami dyan is human error. Yung kung may nakalagay doong road sign, hindi mo siya sinunod, pwedeng maging dahilan ng aksidente. Ngayong taon, halos 40,000 tao na ang nahuli ng MMDA dahil sa hindi pagsunod sa mga batas trapiko. Ang kalimitan kasi doon sa mga drivers natin, hindi ko naman nila lahat, hindi naturuan nung tamang mga signage. Lahat tayo'y dumadaan sa kalsada, kaya pati mga taong naglalakad at tumatawid, amin din kinulit. Tignan nga natin kung alam nila ang ibig sabihin ng mga karatulang ito. No smoking. Bawal tumawid. Alam ko dito yung bicycle lane eh. Dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, makikita ang malalaking karatula na may nakasulat na bawal tumawid. May namatay na dito. Kapag nabasa mo ito, hindi ka ba susunod? Mamadali lang, kapag tayo overpass eh. Ayon sa MMDA, nung nakaraang taon sa Metro Manila, 14 kada araw ang naitalang na aksidente sa pagtawid sa kalsada. Umabot ng higit 100 ang namatay. To date, MMDA has installed 80-foot bridges in Metro Manila. And doon sa 80 na yon, ang tumatawid doon araw-araw is around 2.8 million pedestrian. So imagine kung yung 2.8 million na yon is hindi namin pinakyat sa taas at pinabayaan lang namin na doon tumawid sa kalsada, we could just imagine kung gaano karami pa sana yung aksidente na mangyayari. Masunurin pa rin kaya si Juan o sadyang matigas ang ulo ng ilan? Malinaw ba ang ibig sabihin ng batas na yon? Okay? Ng mga rules na yon, the so-called rules, no? Sa mga taong gumagawa ng gantong pasaway. Baka para sa kanya, walang masamang gawin yun. Magsubok na gawin yun kasi wala naman talagang pipigil sa kanya. So, hindi niya nai-imagine ngayon yung magiging consequence ng kanyang action. Pero kung buhol-buhol ang trapiko dahil sa mga pasaway na motorista, ito naman ang magtatanggal ng inyong init ng ulo. Swabe sa galaw, bibong-bibo sa pagsayaw. Traffic ay gumagaan sa bawat paghataw. Hindi siya dancer, kundi isang traffic enforcer. Introducing, Traffic Enforcer Pascual Tablatin. Parang naglalaro ka lang, exercise po yun. Sa pagtatraffic kasi nandyan ang kalaban namin, init at saka ulan. Ngayon, hindi ko iniisip yan. Ang iniisip ko yung trabaho ko. Ngayon, may mga motorista naman, may nagpapatuwa sa akin minsan, may nag-aabot sa akin pampautang loob sa mga pantubig, soft drink, o ano naman bagay. Natutuwa rin ako. Madlang motorista, anong masasabi niyo sa hataw ng ating dancing traffic enforcer? Small star o big star? Eh ako nga, kahit na-traffic ako, pag nakita ko siya, natuwa na ako eh. Maganda nga yung ganyan eh. Pag uwi namin, tanggal na yung pagod namin pag siya ang nakikita namin. Nakakatuwa, tsaka magaling siya. Una-una sa lahat, pasayahan natin ang motorista. Kahit mabigat ang trabaho, mainit, o mahirap na, kailangan nagtatraffic ka, masaya ka, lagi naka-smile, lagi nagpapasaya ka sa tao. Nakilala namin ang Guerrilla Aerosol Crew o GAC. Nasampulan nila itong blankong pader sa isang parking lot sa Quezon City. Kung dati kinakatakutan ng mga taong may tattoo, ngayon isa itong uri ng obra o art. Alam niyo bang maraming mga obra o artwork ang makikita sa labas ng museo? Mag-ikot ka lang sa mga kalsada, marami ka nang makikita. Street art ang tawag sa paggawa ng painting sa mga pampublikong lugar. Ang isang uri nito ay graffiti. Ang pinakaunang graffiti naman ay nakita sa Lascaux Cave 20,000 years ago. Gumawa ng ilang daang drawing ng mga hayop ang mga sinaunang caveman doon. Noong dekada 60 sa Paris, France, unang ginamit ang pagpipinta sa kalsada bilang protesta ng mga estudyante laban sa kapitalistang sistema ng lipunan. Pero noong 1970s lang ito sumikat sa Pilipinas. At sa dekadang ito, umusbong ang mga grupong kaisahan at artista ng bayan. Sila ang pinakaunang mga grupo ng street artist sa bansa.
dito sa College of Fine Arts sa University of the Philippines sa Quezon City. Sasalubong sa inyong pagpasok ang isang obrang talaga namang kahanga-hanga. At ang kanilang pader, ginawang wall art ng kanilang mga estudyante. Ang tradisyon naman dito sa buong Universidad ng Pilipinas, no, ay yung freedom of expression nga, no. Kaya kahit dito ay yung mga estudyante, nararanasan nila na magpahiwatig ng kanilang mga niloloob sa pamamagitan ng mga ganitong mga trabaho nang sabihin na natin na walang censorship, no? Dahil naipapahiwatig nila yung kanilang mga gustong ipakita, kanilang kagalingan, yung kanilang ekspresyon. Dito naman sa Camp Aguinaldo sa kahabaan ng EDSA, makikita ang sinasabing pinakamahabang peace mural sa buong mundo. Ito ang kanilang paraan para ipalaganap ang kapayapaan, pagkamakabayan at bayanihan ng mga Pilipino. Ininta ito ng mahigit kumulang 4,000 tao, kabilang na mga sundalo ng AFP at mga sibilyan. Inabot din ang 2 buwan bago ito natapos. Parang nararamdaman yung acceptance tapos walang pumipigil sa kanya. Saka yung dahilan din ng iba is pag nakapagpinta ka sa kalsada, libo-libo yung audience mo instantly. Hindi mo kailangan maghanda ng cocktails, hindi mo kailangan gumastos para dun sa frames mo. Hindi mo kailangan mag-convince ng gallery owner para paniwalaan ka, para magtumayasa sa'yo sa pangalan mo. Nandun na kagad yung satisfaction, nandun na kagad yung desire para magkalat ng mensahe. So yun naman ng art pag nawid mo yung mensahe mo, kahit isang tao lang, successful ka na. Kaya sa kalsada, ang dami mong audience Kung hindi man libo, milyon. So hindi imposible na at least may 100, 200, 300 na nakuha yung ibig mo sabihin. Isang uri ng street art na sikat ngayon sa Pilipinas ay ang tinatawag na graffiti. Nakilala namin ang Guerrilla Aerosol Crew o GAC. Mahilig silang gumawa ng street art at graffiti sa mga pampublikong lugar. Sasampulan nila itong blankong pader sa isang parking lot sa Quezon City. Kakaiba ang kanilang itsura at forma, laging nakaitim, kaya madalas iugnay sa kaliliman at katatakutan. Sila ang mga goth kung tawagin. Kakaiba ang kanilang itsura at forma, laging nakaitim, kaya madalas iugnay sa kaliliman at katatakutan. Sila ang mga goth kung tawagin. Ang mga goth ay isang ancient nomadic tribe, isang tribong walang tinitiran, kalaban ng mga ancient Romans. Ang tingin sa kanila ng mga Romans, sila'y kalaban at sila rin ay walang pinag-aralan. Pero noong early 19th century, nagsimula ang mga goth bilang isang lifestyle. Sumikat ng gusto sa buong mundo, lalo na sa Inglaterra, ang goth subculture noong 1980s. Dahil sa mga musikerong sina Peter Murphy at Susie Shoe. Sumikat sila dahil sa kakaiba nilang musika at estilo ng pananamit na naging inspirasyon ng iba pa para maging goth. Dito sa atin, nakilala namin ang pinakamatagal na gothic group sa Pilipinas, ang subculture. Ang impression ng tao is that ang goth dark side, sa demonyo. Kasi hindi ganun ang goth. Ang goth is more about self-expression. Goth is more about expressing your art side, your literary side. Hindi ka nagdadamit katulad ng ibang tao. Si Princess Carrera, 15 years old pa lang nang sumali sa grupo ng subculture. Gusto ko maging gothic habang buhay kasi andun yung buhay ko sa pagiging goth. Tsaka hindi siya mawawala sa personalidad ko. Yung black sa akin is makulay. Mahilig ako magsulat kasi marami nang discriminate sa mga gothic kasi nasabi nila anti-Christ. Yung ginagawa ko, gumagawa ko ng tula para iparating sa kanila na hindi kami ganon. Tuwing Oktubre, nagsasagawa sila ng music festival at EDW o Eternal Death Wave.
kung saan nagkikita-kita ang kanilang mga miyembro, pati na rin ang iba pang goth dito sa Pilipinas. Gusto nilang mas makilala ang goth music. At kahit sino pwedeng pumunta sa festival, goth man o hindi. At sumasali sa kanilang taunang event ang DJ na si Wap Bam. Dito siya nagpapatugtog ng nakahiligan niyang musika. Nung bata pa kasi ako, mahilig na talaga ako sa music, lahat ng klase ng music. Pero yung goth, para siyang expression ng personality ko. Alam niyo bang tuwing 22 ng Mayo ay pinagdiriwang ang World Goth Day? Nagsasama-sama ang mga goth para mag-party at manood ng concert. Kadalasang itsura ng isang goth ay ang itim na makeup at damit. Bagamat madalas magsuot ng itim na damit ang mga miyembro ng subculture, hindi naman daw araw-araw silang pumaporma ng ganito. Pareho din daw nila tayo kung manamit kapag pumapasok sa eskwelahan at trabaho. Ang dapat siguro tingnan ng ibang tao about Gothic people is that they're ordinary people. Katulad mo, katulad ko. May feelings kami, nagtatrabaho din kami. We also encourage people, especially the young ones, na goth is not bad. Hindi komot goth ka, magpapakamatay ka, mag-slash ka ng wrist. No, hindi ganon. At huwag silang matakot ni express na yun sila at ganon sila. At ang sinasabing pinagmula ng goth ay ang mga punk, na mayagpag ang punk era noong 1970s at 80s. Kapag sinabing punkista noon, dinirikit agad sa rock music, drugs, at rebellion. At kahit 4 na dekada na nakalipas ng sumikat ng husto ang punk, meron pa rin isang Pinoy na naniniwala sa kasabihang, punk's not dead. Si Mert Alvarez alias Punk. Maraming punk pero iba-iba yung ibig sabihin para sa kanila. Para sa akin, way of life yung punk. Rebellion, kasama na rin doon. Anti-fashion. Ako yung punk rock na lumaki sa 80s. Mas aggressive nung araw Binibigay mo yung parang angst dati. Rebelde talaga. Pag nakamok, kalbo, nakaboots, sinuhuli kami ng pulis noon Si Mert ang founder ng Oi Attack, isang grupo na gumagawa ng event para sa mga bandang punkista. At para kay Franco Panuelos, vokalista ng isang underground punk band, mas masarap daw tugtugin ng punk music kaysa mainstream music. Mas okay yung sa genre ng punk kasi doon parang pag tumugtog ka is no boundaries. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nakikita mo. Alay yung sa iba is ito lang, papogi yung kanta. At sa amin you can sing it out loud. Walang pakialamanan naman. Kanya-kanyang trip, kanya-kanyang buhay to Gawin niya yung gusto niya, gagawin ko yung akin. As long na wala kang tinatapakan ng ibang tao. Ganun. Basta happy lang, enjoy life. Punkista, rockista, kakaiba man ang itsura, lahat sila makikita rito sa Dutdutan 13. Kung dati kinakatakutan ng mga taong may tattoo, ngayon isa itong uri ng obra o art. Nakilala din namin ang modelo at 5 taon ng tattoo artist na si Sarah Gogler. Parang it's the same thing as yung mga taong nagpapagupit, yung mga taong may short hair, long hair, nagpapakulay. It's just normal. Sa mga taong hindi nakakaintindi ng ganun, close-minded na yun. Wala na akong masasabi pa sa kanila para mabago yung isip nila. Pero just think of it, if you ask someone why they have tattoos, ask yourself why you get haircut. Parang beautification yun para sa sarili mo Sa panahon ngayon, hindi na usong diskriminasyon. Ipagmalaki mo kung ano ka at kung sino ka. Nakilala namin ang Guerrilla Aerosol Crew o GAC. Sasampulan nila itong blankong pader sa isang parking lot sa Quezon City. Dala-dala ang iba't ibang material na pangkulay. Nagkanya-kanya na ng pwesto ang bawat miyembro ng grupo. Spray dito, spray doon. At matapos ang 4 na oras na pagtitinta, ang blankong pader, nagmistulang art gallery na. Hanip! Pero teka, hindi ba bawal yan? Ang street art ay kadalasang inuugnay sa vandalism o ang paninira ng ari-arian sa ilegal na paraan. Bukod sa 30 araw hanggang sa 1 taong pagkakulong, umaabot sa 10,000 piso ang multa kapag ikaw ay nahuling nagbavandalize. Pero paglilinaw ni Ding Leonardo Rosete, magkaibang paglikha ng sining sa vandalism. Malaki ang pagkakaiba, no? Dahil yung vandalism ay makikita naman natin na
hindi nakakaangat ng karunungan o kaya hindi nakaka-influensya sa pag-iisip noong nakakatanggap ng mensahe. Ang kanilang ekspresyon lamang ay yung rejection, no? Pero kung ito ay nagkakaroon ng palaisipan para sa mga nakakakita, ito ay nagbibigay sa kanila ng mas mataas na antas ng maaaring karunungan o ng apresiasyon, no? Doon sa kanilang nakikita. O sila ay nakaka-relate doon sa kanilang nakikita dahil nakikita nila yung kanilang kagagayan kung sakali sa lipunan. Ito na yung tinatawag na natin ngayon na sa art. May mga street sign po tayo dito. Ano po ang ibig sabihin po nito? Matayata po ito. Samahan nyo kaming muli sa susunod na linggo sa isang makabuluhang paglalakbay tungo sa kaalaman, maging mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas, ito po si Kuya Kim. Patanglawin!